News, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Magandang umaga po mga kababayan. Ngayon po araw ng Lunes, Agosto 14, 2023. Mabilis po ang pagtakbo ng panahon. Biro mo August 14 agad. Magandang umaga po at kumusta po ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao o saan man po kayong sulok ng ating pong daigdig. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito po sa Margo TV Facebook page live at YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Magandang umaga. Sama na po kayo sa ating talakayan ngayong pong araw, mga kasama dito sa ating programa. Sama ka na, kabayan, sandigan ng mamamayan at tayo po ay magtatalakayan hinggil po sa mga pangunahing issues ngayong pong araw na ito ng Lunes. Medyo ang ating pong panahon okay naman kahit bagamat medyo makulimlim ng konti sa ibang bahagi ng ating pong bansa, pero at least maganda po ang ating panahon ngayon. Sa ating pong mga nagse-celebrate ng birthday ngayong araw, happy birthday po sa inyo at sana po lahat ng ating mga kasamahan sa Citizens Crime Watch, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyong voluntaryo sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao sa ating po mga iba't ibang chapters nationwide. Sa ating po mga impormasyon, hindi na daw po gumagana ang tinatawag na hotline sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guards mula pa noong buwan ng Enero ngayong pong taon. Ang dating hotline ay nagsimula pa noong taong 2017 sa pamamagitan ng memorandum na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit ang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at bansang China ay hindi na po ni-renew noong pumunta si Pangulong Ferdinand Marcos sa China noong buwan na Enero, ayon po kay PCG spokesperson J. Tristan Tariela. Ayon po sa kanya, ito sana ang isa sa mga panukala ng Embahada ng China, subalit hindi na ito binago, kaya't hindi na rin po ito ginagamit sa ngayon. Ayon sa kanya, ito sana ang isa sa mga panukala ng Chinese Embassy. Ang Philippine Coast Guard ay makikipag-communicate lamang sa kanilang Chinese counterpart sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ang Philippine Coast Guard ay matatandaang binomba ng water cannons ng barko ng Chinese Coast Guard noong pong nakaraan at ito ay posibleng magpatuloy pa na mayroon pa uling bombahin sa mga susunod na araw kung hindi pa po mariresolba itong isyong ito. Ayon naman kay National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, kinontak sana ng DFA ang kanila pong Chinese counterpart ng bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang Philippine vessel na magre-resupply sana sa second Thomas Shoal, subalit hindi na ito sumasagot. So yan po ang update tungkol po dito sa issue sa West Philippine Sea. Samantala sa iba pong mga balita doon po sa investigasyon ng ICC sa Bloody Philippine Anti-Drug Campaign during XPRRD term. Ang pagbibigay daan po sa prosecution na magpapatuloy sa isinasagawang preliminary investigation sa bansa na wala namang ruling sa crucial na issue ng jurisdiction ay mauwi lamang sa pag-aksaya ng oras at
resources. Ang lahat ng ginagawa ng International Criminal Court o ICC ay hindi na kinakailangan sapagkat ang magandang pagkakataon na panalunin ang kaso sa pamamagitan ng ICC ni ICC Prosecutor Karim Khan ay pansamantala lamang. Ito ang naging opinyon ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Matatandang noong Enero po, taong kasalukuyan, ang kahilingan ni Prosecutor Khan ay pagpatuloy ang ICC probe sa sitwasyon dito sa Pilipinas ay kinatigan ng pre-trial chamber. Ang kahilingan naman ng Pilipinas para sa motion for reconsideration ay binaliwala naman ng ICC nitong nakaraang buwan. Subalit naniniwala po si Panganiban na ang panalo ni Khan ay temporaryo lamang base kung paano tratuhin ng ICC Tribunal ang issue sa jurisdiction. Kontento na di umano ang paghaklas ng Pilipinas na nagkaepekto taong 2019 sa ilalim ng ICC jurisdiction. So ang nais po ng Pilipinas, tayo po ay maging kagaya sa Rome o yung statue po ng Rome na mayroon pong independence. Babalik po tayo maya-maya lamang pagkalipas po ng ilang saglit. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Bueno po, patuloy tayo sa ating mga impormasyon. Inaasahan daw po na muling magtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo mula po bukas, Agosto 15 hanggang 21 ng buwan. Ang maaari daw pong itaas ng presyo ng gasolina ay mula 170 to 190 kada litro, samantala ang krudo naman ay mula 140 hanggang 150 kada litro. Matatandang mula noong isang linggo ay tumaas na ang diesel hanggang 4 na piso ang kada litro. Ang Department of Energy na nagmomonitor sa presyo ay nakitang tumaas na ang krudo na abutong 7 pesos at 10 sentimos sa kada litro. 11 pesos naman at 50 sentimos sa gasolina at 260 sa kada litro naman mula Enero hanggang buwan sa kasulukuyan. Yan po ay sa gas. At sa Manila Bay Reclamation Projects, ito po ang latest. Matapos na ihinto muna ang isinasagawang Manila Bay Reclamation Project upang rebisahin ang proyektong naaprubahan ng Duterte administration. Ang temporaryong pagpapahinto ay iniutos ni Presidente Marcos nitong nakaraang linggo matapos magpahayag ng pag-alala ang Embahada ng Amerika sa papel ng mga blacklisted Chinese companies sa proyekto. At napuna rin dito ang sinasagawang makadudang excavation ng ilang Chinese vessel sa lugar. Kaya't kinakailangan pang rekisahin ng DFA kasama ang Philippine Coast Guard at mga lulang tripulante ng mga barko kung ang mga ito nga ay may tamang mga papeles sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. So, ito pong Manila Bay Reclamation kasi malapit lang ito sa US Embassy. At nakakaduda daw po yung ginagawa ng yung mga activity ng mga barkong ito ng China dito po sa proyektong ito ng reclamation sa Manila Bay. So marami pong reaksyon at tama lamang daw po na ito ay ihinto muna temporarily ng ating pong gobyerno upang makita muna, marikisa muna po ang proyektong ito. At mukhang nakakaduda daw po. So, antabayanan po natin kung ano po ang mga susunod pang hakbang. Pero diyan po sa Cavite, ang sabi po sa report, bagamat dito sa Manila Bay ay hininto po yung activity ng reclamation, pero diyan po sa Cavite ay tuloy-tuloy. At tinitingnan po ng ating mga
yung mga environmentalist kung ano po ang epekto nito sa ating pong environment, ito pong ginagawang pag-reclaim ng Manila Bay. So, yan po ang ating mga impormasyon na importante pong mga balita ngayon pong araw at nitong nakaraang linggo. Well, ang sabi po ay dapat lamang na talagang ihinto muna pagkat mukhang mayroon pong diferensya. Ano? So, bakit DJ mainit? Bueno, balik ulit tayo. Maya-maya lamang, ilan lang po saglit. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Bueno po, patuloy po tayo sa ating programa at muli po kayo ay tayo ay napapakinggan po at napapanood sa Margo TV Facebook page live at YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. At ang sabi po sa mga impormasyon, malapit na po ang opening ng klase, August 28. Ang DepEd po daw ay puspusa na ang paghahanda para po sa opening ng mga public schools natin sa buong bansa. At syempre, ito namang COMELEC ay puspusan din ang preparasyon para po sa pagsisimula ng election period para po sa barangay at SK election. Magsisimula din po yan sa August 28 ang filing po ng Certificate of Candidacy na lahat ng mga nais tumakbo bilang kandidato sa barangay at SK election. Okay? Ang sabi sa impormasyon, ibabalik na daw po yung, nais pong ibalik na yung dating linya po ng mga buses dito po sa Metro Manila. Kung inyo po matatandaan, nung pandemic, medyo gumaan po ang traffic natin pagkat ito ay pandemic. Pagkatapos, nagkaroon po ng sariling lane ang mga bisikleta at mga motorista, pati na rin po yung mga bus. Diba? Nasa kaliwang bahagi na po yan ng ating pong EDSA. Ngayon, nais daw pong ibalik sa dati. Pagkat mukhang apektado daw po yung kita ng mga operator ng bus. Alin kaya ang importante? Yung convenience, ng mga tao o kaya yung kita po ng mga negosyante. Well, kayo po mga nag-aantabay sa atin ngayon, bigyan niyo po ako ng reaksyon o komentaryo hinggil po dito. Kailangan ba nating payagang ibalik yung pong dating linya, ano? Yung pong dating linya ng ating mga buses. Kung kayo po ay sang-ayon, ipadala po inyong reaksyon at komentaryo dito po sa ating programa para ating po mapag-usapan. Pagkat ang iba, para sa kanila po, okay na po yung sitwasyon ngayon na may sarili niya po yung mga buses. Although talagang siyempre apektado po ang kita ng mga buses sa ngayon. So, hihingin po natin ang reaksyon po ng ating mga kababayan. But in the meantime, tayo po ay napakabilis ng oras, DJ. Tayo po ay pansamantala magpapaalam muna at tayo ay babalik uli bukas dito po sa ating programa. Hindi na natin maisa-isa, DJ, yung ating mga
nakamonitor ang mga nag-aantabay sa atin na ating mga kasamahan. Well, anyway, muli po sa technical side, si DJ, ang ating pong kapartner. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay po, nagpapasalamat. Isa pong magandang umaga sa inyo lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.